every Sunday, pag pumunta po kayo dito sa PICC o sa Cuneta Astrodome, I want you to have a good heart attitude. Come on, say that, heart attitude. Kasi po, when you go because you want to get. Because when you get, you can build something. So I come to church to go, to get, to build my life. Ulitin natin. We want to go to get so that I could build. Walang kwenta ang buhay kung walang nabibuild. Bakit hindi na-build? Kasi walang na-get. Bakit walang na-get? Maaaring hindi nakago. Life is all about going somewhere to get something so that I could build my life. This place is a place where you can get something from God. Alam niyo po, every Sunday, I want you to hear this very carefully. Life built by impartation. Life built by impartation. God is imparting to you something every Sunday, you have to get it. Okay? Because God wants to build your life. He was trying to help you. If you're not a goers, kaya nga, ini-encourage ko, pag Sunday, huwag niyong mimintisin ng Sunday. The Lord's Day, Sunday is so important. May kasabihan nga sa Bible one day in the house of the Lord is better than 1,000 elsewhere. Bakit mas magandang magpunta sa house ni Lord? Because every time you come to the house of the Lord, when you go, God imparts something into your life. Nagkakaroon po kasi ng divine impartation, may nakukuha ka, yung nakukuha mong impartation na yon, sometimes yun po nagiging basihan how you build your life. Like for example, ito pong hapong ito, may focus topic tayong pupuntahan ngayon. And when you hear the Word of God, tatanggapin mo yun, i-impart sa iyo. Yun ang gawin mong basahan, how you build your life. Dito po nagiging dahilan, maraming mga tao, tumanda lang sila pero wala silang na-build. Matagal na sila sa mundong ito, nag-aral sila pero wala silang na-build. Because lahat ng na-receive nila ay hindi pang build. Pag nakakita ka ng bata na pinag-aaral ng nanay, naglalakwat siya, saan mo nakuha yon? Someone impart to you. Nasabi sa'yo ng kaibigan mo, tara, maglakwat siya na lang tayo, wag na lang tayo mag-aaral. You don't listen to the impartation of your parents, you begin to listen to the impartation of your friend na sisirain ang buhay mo. That every time you come to church on Sunday, God want to impart to you some biblical principle. Say that word, principle. Principle is an unchanging truth. This unchanging truth, kapag in-apply mo yung mga principle sa Bible, I tell you, it will not harm you. It will build your life. So every time you come to church, get ready to get. Pastor, paano po ako nagiging ready to get? Gawin mo ganito, pag pumunta ka sa church, always come to church ready. Okay? May dala kang notebook so that when you hear, yung iba nga may dalang iPad, may phone, nire-record. But because every word of God, listen to this, when the word is spoken, when the word is preached to you, when there's a time of impartation, let not even a single word fall into the ground. Dapat yung word of God, at least nag-fall sa notebook mo para pag nakalimutan mo, maalala mo. Tama? But unfortunately, people goes to church without being a getter. So wala silang na-gets. Alam niyo kung bakit? Nakikinig lang sila, kaganyan lang. Walang mangyayari sa ganyan mo. Mag-take notes ka. Because pag nag-take notes ka, mababalikan mo yan. Yan yung mga wisdom, yung mga understanding na ini-impart sa'yo ni Lord, nakalagay na sa notebook. So one day, you don't know what to do, you just need to open your notes. I remember the Lord imparted to me something. Yeah, this is it. Hindi nalaglag sa ground, nalaglag sa notebook mo. Any words na nasa notebook, pwedeng bumalik sa puso. Amen. Lahat ng nadinig mong hindi mo na i-take notes,
Pag nawala, hindi na makakabalik. But kaya nga sabi ko, hindi lahat ng goers, getters. You go to church, you get something. Huwag kang katulad ng mga tao pupunta lang kasi in-invite. Tagal naman, sana matapos na para libre merienda. That's not the point. Nakuha nyo? Sino sa inyo pinangakuan ng merienda? Sama ka sa akin, libre ito merienda. Sige na nga, Jollibee di ba? Do you believe impartation of God is way, way better sa makakain mo? Now, bago ako magpatuloy, sino sa inyo, you go to this place because you want impartation from God? You want the impartation from the Bible. Yan po ang purpose why we go to the house of the Lord. Kaya sinasabi ng Bible, one day in the house of the Lord is better than elsewhere. Kasi po, dito po sa church, pag pumunta kayo, merong impartation ng Panginoon. So when you come, when you go here, you get. Do you understand? Pag nakuha mo yung tinuturo dito, yung ini-impart sa'yo, huwag din titigil doon. Build something. Out of what you get, out of you got here on the church, doon may i-build ang life mo. Kasi po marami pong ituturo dito, mapapaganon ka, alam ko na, tama, yun ang gagawin ko. That's impartation right there. Because some of you, pinag-usapan ng love life, hindi mo alam, nangopya ka lang. Akala mo love, sex pala, lust pala yun, hindi pala love. Kasi mali impartation mo. Okay, bigyan ko ng example. Si Bishop Royal, for 28 years, nagmula po kasi ako sa mahirap. No? Siyempre, pag galing ka sa mahirap, hirap na hirap. Walang kasing hirap. Okay? Pero, I'm now 53 years old, hindi na po ako mahirap. Alam mo kung bakit? Because the moment I come to know the Lord Jesus Christ, I learned from the principle of the Bible, huwag manatiling mahirap. So I keep on going to the Bible, get something from the Bible. There I built my life. After 28 years of my life, or 53 years of my life ngayon, 21 years po ako na born again, yung lahat ng classmate ko, kabarkado ko, mahirap pa rin. Nagtataka ko sa kanila, bakit pareho na kaming nadinig, pareho naman kami lumaki sa Pilipinas, but sila mahirap pa rin. Why? Because they listen, they get, but they don't build. You see, you come to church to get something, to build up your life. You don't come here to be religious. You understand that? You don't come here so that you can talk spiritual language. You come here because God wants to build your life based on the Bible. And the moment you make a decision to build your life according to the Bible, you've got a better future. Amen? So welcome to Doulas for Christ, where Word of God is the principle of life. Amen? Where the Word of God quicken our hearts, build our life. Kaya nga po, mapalad ang nakikinig ng salita ng Panginoon. So for the first 53 years ng life ko, ang heart ko po, kasi bilang isang pastor, konti lang po kami nung araw. Ngayon ang Doulos, more than 20,000. Pero po nung nagsisimula pa magpastor, ilang piraso lang. Nalungkot ako. Yung unang salbo ko ng pagpapastor, sinweldohan ako, alam niyo magkano? Tuwing Sunday, 80 pesos. Sabi ko, hindi naman ako natakot. Tinawag ako ng Diyos eh. Pero naawa ako doon sa mga members ng una. Walang pera, ang hirap. Mga estudyante nag-aaral sa mga eskwelahan, pupunta pa sa akin, makikikain, walang baon, walang pera. So pag ako mag-isa, nag-iisip ako, Lord, susunod naman ako sa iyo kung gusto mong pastor ako. Pero Lord, kawawa naman pala tong. Kaya mo pala ako pinagpapastor, tinitignan ko yung mga bata. Lord, nanghihirap, kawawa naman sila. Lord, ano gagawin ko dito? Sila walang pera, mas lalo na ako. Eh sa kanila lang din ako aasa, wala rin silang. Pag wala silang pera, wala akong sweldo. Then God began to speak to me. Itong mga isi-share ko sa inyo, ito yung mga principle na natutunan ko sa Panginoon. Open your Bible in the book of Proverbs 21, verse 5. Careful planning puts you ahead in the long run.
And then sinabi niya po dito, hurry and scurry puts you further behind. Mapapansin niyo po yung dalawang mahalagang words dyan. Merong ahead, merong behind. Sino gusto niyong ahead? Taas yung kamay. Sino yung gusto mong behind ka? Behind. Okay. Sino gusto ulo? Yung head ka. Sino gustong buntot? Behind ka. Sa Bible, may prinsipyo ng may taong pangulo, head. Meron din mga taong pambuntot. Sino daw yung mga napupunta sa ulo, yung nagiging head? Careful planning puts you ahead in the long run. Bakit naman yung iba na further behind? Kasi po, sila po yung mga hurry and scary, kaya sila nasa likod. Bakit yung iba napunta sa head, hindi sa tail? Kasi meron silang ginagawa na tinatawag na planning. Say that word, planning. Pag planning kasi, tumitigil ka dun, hindi ka nagmamadali. Iniisip mo. Yung mga hindi nagpaplano, nagmamadali iyon. Now, tingnan niyo po ito. I will illustrate my point right now, and I want you to be careful. Please, receive this impartation. Bakit sa Pilipinas, yung mahirap, lalong naghihirap? Mahihirap ka ba? Bakit yung mahirap, lalong naghihirap? Okay? Bakit yung mayaman, lalong yumayaman? Bihira kang makakita ng mahirap, yumaman. Karamihan, yung mayaman, lalong yumayaman. Yung mahirap, lalong naghihirap. Pastor, may gitna ako. Ano yun? Middle class. Ang middle class ay mukhang mayaman, pero may hirap din. Let's prove it right now. Okay. Ready na ba tayo? Okay? Open your eyes to this truth. Bakit ang may hirap? Lalo silang naghihirap. Puntahan mo yung mentality. Say that word, mentality. Tingnan nyo kung paano mag-isip ang mahirap. Karamihang mahirap, hindi naman po lahat pero madami. Karamihang mahirap, pag mahirap, mahilig sila sa mga gadget mentality. Hindi sila nag-iipon ng pera for savings, for future business, kasi nag-iipon sila ng maraming gadget. Ang katunayan yan, pag may cellphone sila, hindi sila kontento sa isang case ng cellphone. Bibili siya ng pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima, pang-anim, pang-pito, hanggang maging 10 na yung kanyang case ng cellphone. Napansin nyo? Pag gumamit siya ng mga... Kaya pag nakakita ka ng mahirap, hindi mo kang mahirap kasi maraming gadget. Sa Tagalog, ang tawag sa kanila ay mga abubot girls. Mga abubot boys. Sino sa inyo katabi mo mukhang abubot lang yan? Kasi nga po, kahit mahirap, maraming abubot. Bakit? Mentalidad yan. Tingnan nyo, very simple lang Bakit wala kang naipon pero nakabili ka ng iPhone? Tama? Kasi ayaw mo mag-ipon para makabili ng iPhone. So maraming tao, may iPhone pero walang ipon. Tama ba ako? Yung iba, nakakita ko ng businessman, nakita ko cellphone ang liit. Sabi ko, ano cellphone mo? Cellphone. Ang cheap naman ng cellphone mo. Alam mo sabi niya sa akin, bakit cheap? Wala ka bang smartphone? Sabi niya, di ko kailangan yun. Kailangan ko lang text sa call. Di wala kang pang selfie. Di ko kailangan yun. This is a millionaire, Sabi ko, hindi ka nag-i-smartphone. Alam mo, yung mga may smartphone, hindi smart yun. Sabi ko, bakit naman? Ang gamit ng phone,
call tsaka text, di ba? Sabi ko, yun lang naman ang kailangan ko. Sa business ko, I need to call people. Sa business ko, I need to text people. I'm not using a smartphone. Alam mo, pag nag-smartphone ka, magbabayad ka ng wifi, magbabayad ka ng ganito, magbabayad ka ng ganito. I'm not willing to pay. Tinignan kayo mahirap. Grabe na kayo smartphone. Kaya mahirap, hindi nga smart, pero naka-smartphone. Wala pang naiipon, naka-iPhone. Bakit? Sa kanila, sa mahihirap, kaya hindi yung mayaman, kakaiyak. Puro abubot ang katawan. Puro gadget. Kaya kita mo yung katabi mo, hindi halatang poor. Naka-smartphone, naka-iPhone. Saan ka naman nakakitang magbubuti, naka-iPhone? Nakakita ko nung tagatawa. Gastambide, Ligarda. Pare, naka-smartphone. Kasi nga, ang mahihirap, ang mentality nila, gadget mentality. Ha? May mga mahihirap dito ngayon, nakukonvict na siguro. Receive the impartation. Ha? Kung kayo mga nanay, observan yung mga anak nyo. Hindi na nag-aaral, gusto pa ng iPhone. Bagsak na sa klase, gusto pa rin gadget. Ha? Tinanong ko siya may iPad ka? Yung milyonaryo, may iPad ka? Sabi niya, wala. Hindi ka nag-iPad. Ba't ako mag-iPad? May yellow pad naman. Naku, mabaliw-baliw ako sa milyonaryo na to. Walang smartphone dahil smart daw siya. Ayaw niya daw mag-iPhone kasi nag-iipon siya. Ayaw daw na mag-iPad kasi pwede naman daw ang iPad, yellow pad. Ngayon po, milyonaryo. Sino gusto maging milyonaryo? Smart ka ba? Nag-iipon ka ba? Yung iba maraming nalungkot. Huwag mo mapasagin yung iPad mo. Huwag mong itatapon yung smartphone mo. Receive the impartation. Kaya ganun ang mga Pilipino, mahirap, naghihirap, wala kasing plano. Okay, puntahan naman natin ang middle class. Saan dito yung mga gumraduate na professional? Yung professional naman na yan, ako, naging middle class, punong-puno ng upgrade ng utak. Naku, maniwala ka. Eto siya, ready na ba kayo? Ano naman ang buhay ng mga middle class? Ang middle class naman po, sila naman po yung mukhang mayaman, pero mahirap din. Marami na yan. Bibili siya ng kotse para magmukhang mayaman ng konti. Bibili siya ng kondo. Bibili siya ng mga appliances. Utang naman. Malakas loob ng mangutang kasi may sweldo siyang mga 30,000 to 50,000. Bibili siya ng kotse. Bibili siya ng bahay. Utang naman. So yung appliance sa utang, cellphone nun, 4, pang Globe, pang TNT, Smart, Sun. Parang sundalo paghera. Pag naglakat yun, 4 ang cellphone noon. Tawag doon, middle class. Hindi na mahirap yung middle class. Kasi may class, mayroon na siyang credit cards. So, mahilig siyang mag-upgrade. Sapatos niya, gusto niya, may mga branded na, di ba? Nakuha niyo ako. Hindi na siya namimili sa Green Hills. Namimili na siya doon sa mga talagang green belt. Nandiyan na. Eto na. So, kasi gusto niya ngayon, yung image niya kasi, saan ka nag-work? I'm working sa Ortigas, Nax, di ba? Sa Makati. Grabe, nakakotse na to. Pero yun, pagdating ng sweldo, yung pera gumagano lang sa kanya. Oh. Dumadaplis lang, ubus ka agad. Kaya yung mga... Kung magkape yan, Starbucks na. Samantalang nung una, 3-in-1 lang, hinahati pa sa gitna. Naging middle class. Sino rito nakaka-relate na sinasabi ko sa inyo? Abay, hindi niya kumakain ng lugaw yan. Hindi na. Middle class na eh.
Ang problema ng mga middle class, dahil hulugan ng kotse, hulugan ng bahay, hulugan ng appliances, hulugan ng telepono, ang dami mga load ba, naka-postpaid na siya. Ang buhay nila is stress out. Kasi iniisip nila, paano ko to babayaran? Kaya kita mo lahat ng mga middle class people, tulala. Nakakurbata pero daming utang. Pag naglakad dyan, nakala mo mukhang professional, pero ang daming utang. Hindi yumaman. Tuwing namimili siya, hinihigupan pa siya ng pera. Nasubukan mo na bang bumili ng kotse? Tapos ang kotse mo, bigyan mo akong pera. Ha? Gasolina. O, gasolina. Monthly. O, monthly. Repair. O, repair. Kasi, ang binibili ng mga middle class ay puro liabilities. Alam niyo ibig sabihin ng liabilities? Liabilities mean ability to lie. Marami ang adult, they have the ability to lie. Na maganda buhay nila, masarap ang buhay nila. Pero yun, stress out yun. Tuwing bayaran ng kotse, bayaran ng bahay, bayaran ng appliances, bayaran ng monthly, yung overtime. Naku, yung credit card ko nga pala. Kaya sabi ko sa kanya, yan ang sinasabi ko sa iyo. Because you have the ability to lie, tingnan mo buhay mo, puro liabilities. Maraming mga middle class people, hindi na sila makakaipon kasi ang nakapaligid sa kanila ay puro liabilities. Pumunta ka sa mayaman. Paano naman ang mayaman? Ang mayaman, matalino sila. Alam mo ginagawa nila? Lagi silang asset investment mentality. Hindi sila magpapakawala ng pera. Ang mayaman, ganito magpakawala ng pera. 30,000, go! With a purpose. Nako, sabi niya, come back. Pagdating ng 30,000, may kasamang barkada na 20,000, naging 50,000. Ang tawag doon, assets. Pag nagpunta ka sa mahirap, walang assets. Pumunta ka sa middle class, bihira sa kanila, yung assets, karamihan ay liabilities. So yung liabilities, ang ibig sabihin, namimili ka nang hindi kumikita pabalik, kinukunan ka pa. So hindi ka makakaipon. Compare mo yan sa mga mayayaman na mautak, yung pera nila ginagamit nila sa assets, sa investment. Hindi sila bumibili ng liabilities. Ganito silang mag-isip. Kung bibili ako ng kotse, dapat gumagawa ng pera yung kotse ko. Yung iba ginawang Uber. Matalino eh. Investment, assets ang mentality. Hindi sila bumibili ng kotse para pamporma. No. They use it for business. Kasi gusto nila yung ginastos nilang pera, nag-uuwi ng pera. Yung iba kasi pag gumuwi ng kotse, inuhigupan siya ng pera. Lalo siyang nawawala ng pera. Hindi siya yumayaman. Ang goal ko sa umaga pong ito ay makonbinsi ko kayo na kayo ay magkaroon ng asset mentality. Come on. Sabi mo sa katabi mo, receive it. Sino sa inyo nire-receive nyo ngayon? Lord, salamat, magpaplano na ako na magkakaroon ako ng assets mentality. Dahan-dahan ko nang ipaplano ang future ko, ang business ko. Yung iba tulala, but pastor, ang saya ng abubots. Ang sarap ng feeling ng maraming gadgets. Pero hindi ka dyan yayaman, iha. Magiging cute ka lang dyan. Sino sa inyo pupunta sa investment? Taas yung kamay. Sino rito pupunta sa assets? Alam niyo po si Bishop Uriel, naniniwala pa rin ako, by the year 2020, maraming magiging multi-millionaire dito sa Dulos for Christ. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ako yon. Yung bang confident, sabi mo sa kanya, ako yon. Bakit? Aalis na ako sa abubot mentality, aalis na ako sa liabilities mentality, pupunta na ako sa assets mentality. Are you listening? 1988, I am worth 80 pesos per week.
Imagine, Bishop Uriel, ang worth ko lang na ngayon, noon ay 80 pesos a week. But ngayon po, after 27 years or 28 years of my ministry, hindi na po ko 80 pesos. Because I save money to invest. I save money to buy assets. Nakita ko po, hindi na ako mahirap ngayon. Lahat ng classmate ko mahirap kasi puro abubot. Barkada ko hindi mahirap, puro abubot. Yung mga age group ko, hindi sila umasenso, puro abubot. But Bishop Uriel, understand the power of planning to set up assets for your life and for your family. Yan po yung prayer ko sa mga taga-Dulos. Yung pagpunta nyo puro ito, hindi kayo nagkamali. Sapagkat ang Diyos, tuturuan kayo na umalis sa pagiging mahirap kung babaguhin mo ang pag-iisip mo. Magpaplano ka ng buhay mo from, babaw natin minsan eh. Pero mo, abubot lang tayo, masaya na tayo. But you never think about our future. Nag-i-enjoy tayo sa mga utang natin, mga hulugan, but hindi mo iniisip ang future mo. Kawawa po dyan talaga. Tingin ko mas kawawa yung mga middle class eh. At least yung mga bubot, walang sila, inubos lang nila ang pera nila, may gadget sila. Hindi na sila bumibili ng mga hulugan. Wala nga sila pambayad eh. Ang kawawa, yung mga middle class. Ang ibig ko sabihin dito, yung mga gumraduate na, nakatigib lang kayo ng kwentong sweldo, para ko yung hilong talilong na tuliro, utang dito, utang doon, utang dito, utang doon, credit card dito. Ngayon, na-stress ka, trabaho ng trabaho, pambayad pala sa utang mo. If I were you, I stop buying liabilities. I will prepare myself to come up with that asset mentality so that one day I could start my own business. Come on! Parang nalungkot kayo lahat sa tinuturo ko. Am I touching a sensitive issues here? Tinan mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, lagot ka na. Sabi mo, wala ka ng... Sino rito yung isusurrender mo na yung mga gadget mo sa Panginoon? Ha? Sino rito naghahanda mag-save ng money to start your own business on the near future? Hallelujah! Amen? How many of you, one day you will be coming to your pastor, Pastor, I want you to go with me. Please pray with me because I'm starting up a business. Tininan ko cellphone niya, hindi na smartphone, pero smart na siya. Amen? Wala na siyang iPhone kasi marami na siyang naiipon. Amen? Sino sa inyo gusto pumunta sa ganun level? Come on! Ha? Woo! Marami malulugin tindahan ngayon kasi wala nang maibebenta sa mga taga-Dulos kasi nag-iipon. Amen? Sabi mo sa kati mo, ipon, ipon. Sabi mo sa kanya, ipon, ipon. Huwag muna iPhone, ipon, ipon muna. Amen? Sino excited mag-ipon? Sino rito magiging smart? Okay, let's go back to the Bible. In the book of Proverbs 21 verse 5, pakibalik mo nga kapatid. Let's start from what? Careful planning. Okay, wala na yung abubot sa iyo, wala mo na yung mga pag-collect ng mga liabilities, iniisip mo mga assets na ngayon, magplano ka. Say that word, planning. Impact, buksan natin yung ating 1 Chronicles. Basahin po natin itong 1 Chronicles chapter 28, verse 19. Sabi po sa 1 Chronicles 28:19, remember, when you listen to the Word of God, it's impartation. How many among you right now, you are receiving an impartation from God? Pag sinabi kong impartation, ganito nararamdaman mo. Oo nga, mali ako. Tama si Lord. Yun, impartation yun, impartation yun. Amen? Tama, yung tama na yun, impartation yun. Now, I'll give you another particular verses for another impartation of God's Word. All this David said, I have in what? Writing as a result of the Lord's hand on me. And He enabled me to understand all the details of the plan. Meaning to say, sabi po ng Bible, ito yung ibig sabihin niyan, David is receiving an impartation. The hand of the Lord is on me.
the Lord's hand is on me. That's the impartation of God to David. And he suddenly said, and enabled me to understand. Meaning to say, because of that impartation, he clearly understand what is needed to write for the plan. In details, binigay sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, there will be a moment of your time in life. Bibigyan kanya ng plano, aha moment ka. Sino sa inyo nakaranas na ng aha moment? Siguro, may inipang ang konting pera and then suddenly may yung aha moment, eto gawin mo. Yung bigla ka na lang matataranta, something is flashing in. Parang may dumarating na puro wisdom. One day, kung malapit kayo sa Panginoon, ganun ang nararamdaman ni David nung time na to. Natulala siya kasi yung hand ni Lord biglang bumunta sa kanya. Biglang suddenly parang may umaagos na fountain sa kanyang mind na kinakailangan niyang isulat in full detail yung plan na yun because the plan came from God. You understand me here? Hindi kayo mag-aalatsamba sa inyong mga plano, sa inyong mga business, sa future ng inyong life. Because it was God who will come and the hand of the Lord will upon you. And you're receiving an impartation and you will be writing a full details of God's plan for your life. Kaya hindi kayo mabubigo. Yung mga taong mga mahihirap, na lalong naghihirap because salat sila sa impartation ng salita ng Panginoon. Dahil salat sila sa impartation, hindi nila maisulat in full details kung ano ang future na dapat gawin nila. Mapalad kayo mga taga-Dulos. Every Sunday, we could go in the house of the Lord. And in the house of the Lord, we receive impartation. Amen? Sino po masaya narito ngayon sa umaga pong ito? Taas yung kamay ng magpaplano. Taas yung, Pastor, magpaplano ako. Amen? So, look at this. Planning is so important, and I will give you a good idea about planning. In fact, planning is the highest expression of your faith. If you believe God, if you believe that your future is well on the future, iplano mo. Because planning is the perfect expression of your faith. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Hindi kayo pwede, okay? Hindi kayo pwede na may maganda kang planong maganda. Gusto mong makakita na maganda, but you are not planning. Sino gusto mong maganda pagtanda mo, maayos ang buhay mo? Yung bang nabe-bless mo yung anak mo? Alam mo, isang prayer ko, nire-reveal ko sa inyo, ha? Alam niyo, prayer ko sa aking mga anak. Bago ako mamatay, mabigyan ko ng tag-iisang bahay yung anak ko, mabigyan ko ng tag-iisang negosyo yung mga anak ko. That's my plan. Para naman pag gumraduate na ako sa buhay ko, maiwanan ko man lang yung mga anak ko. Kasi ayokong nakita ako sa maraming pamilya, namatay na lang tatay at nanay, walang iniwan sa anak. So yung mga anak magsisimula pa ulit-ulit. Wala silang sisimulan, wala silang pera. Buti ko, magtagumpay sila. So ako po, I never plan to be like that. Ang plano ko, bago ako gumraduate sa life ko, si Grace may sariling bahay, si Odi may sariling bahay, si Naomi may sariling bahay, si Tracy may sariling bahay, si Grace may pinagkakakitaan. So I begin to invest my money today because that's the goal, that's the plan. Because if you have faith, planning is the perfect expression of your faith. Pwede bang mangyari na one day, ting, may bahay na si Grace, ting, may bahay na si, wala akong ganun. Pinaplano yon. Sino rito yung mag-aasawa? Taas yung kamay. Mag-aasawa ka. Siyempre, pag mag-aasawa ka, kailangan mo ng bahay. Amen. Sino rito katabi mo, siyota mo? Pastor, malapit pa lang. Sino rito yung mga 2-3 di pa? Mamaya pag nagpe-pray tayo, gumanong ka na lang. Panginoon, in Jesus' name, kasama siya sa dream ko. Bagay sa bahay na ipinapangarap ko, Lord. Okay, nasa harap, ganunin mo na lang, Panginoon, salamat po. Okay, nasa likod, gumanong ka na lang. Panginoon, in Jesus' name, nilalehans ko siya, Lord. Ang ibig ko sabihin, you can dream. But if you want to dream, plan for it. Okay, sino sa inyo nangangarap na magkaroon ka ng sarili mong corporation?
May sarili kang kumpanya, may sarili kang business. Ano yan? Automatic pagising mo sa umaga. Ito na yung kumpanya, pakipirmahan nyo na lang. It will never happen like that. It must be planned. Ha? Wag ko kayo mag-iisip na lahat makukuha sa aksidente. Ang problema po sa mga Pilipino, meron tayong tinatawag na balato mentality. Majority. Balato mentality. So tayo, pag may kapatid tayo sa abroad, ang prayer natin, sana magpadala sa akin. Balato. Yung mga balato mentality. Ayaw natin mag-work ng sarili natin. Kaya ako po, lagi po ako nasa Amerika eh. Pag nag-uwi na po yung mga kapwa ko Pilipino, natatawa ako. Ano yung dala mo? Sa mga kapatid ko. Yan, saan yan? Doon sa mga pinsang ko. Okay. Eto, sa nanay ko. Eto, sa mga tropa. Grabe, naka-7 box. Sabi ko, tuwing mo ba ganyan? Alam mo naman sa Pilipinas. Sa totoo, yung taong may dalang 7 box na ipamimigay sa kanya mga friend at mga kapatid, halos hindi na matulog yun. Hirap na hirap na hirap. Kaya lang pag-uwi niya, naka-boots, naka-jacket. Pagbaba sa airport, naka-shade pa. Ang dating niya, grabe. Di ba tingnan si Pinsan? Saan galing yan? Galing sa Amerika. Grabe. 38 degrees sa Pilipinas, naka-jacket. Grabe ang init, naka-boots. Pagtingin mo sa boots, winter boots. Alam mo naman ang Pilipino, mahilig magparating eh. So dahil pumurma siya ng ganon, ang taas ng expectation. So, siyempre, dala-dala niya yung 7 box. Sige yan, ha? Bigay mo yan. Bigay mo yan. Bigay mo yan. Lahat kayo, sumama sa akin. Magboburakay tayo. Talagang big time to. Sige na, sama na kayo. Sige. Swipe. Pag uwi nun, magkukwento ako, kamusta uwi mo? Ubus pera ko, pastor. Saan ang gawin mo? Trabaho na naman. Yung mga sa Pilipinas, ang poporma ng mga Jordan nila, talagang mga made in USA, pero yung nagtrabaho, yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kawawa yung mga taong may liabilities. Come on, sino gusto sumapi sa ganong klaseng buhay? Gusto mo sumapi? O lalabas ka sa ganong klaseng lifestyle? Magpaplano ka na ng future mo. Come on, sino excited magplano ng future? Planning is writing down your future. Yun po ang mahalaga po doon. Without a plan, life is without a definition of future. Kaya lahat po in-encourage ko po. Kaya nga, ang goal ko ngayon, makonvince ko kaya kayong magplano. At ang number 1 kong pinapaplano sa inyo, mag-save kayo for your investment. Can I have your amen on this? Pwede ko bang pakiusapan bawat isa sa inyo? Mag-save kayo for your future investment to produce assets in your life. Para wala kayong liabilities. Para yung mga assets nyo nagpo-produce ng pera. I work hard. I set up an assets so that my asset will feed me. I get into business so that my business can uphold my life. Kung paano ko nagsimula ng 80 pesos ang aking worth value nung ako yung nagsimula, nagawa ko po yun because I learned this principle. Planning is the key. Okay? Sino sa inyo willing mag-plan? Now, when I said planning, it looks like this. Lahat ng tao, huwag niyong kakalimutan kaya dapat magplano kayo. Bukas, July 3 is your unused time. July 3, July 4, July 5, and so on, you have your time. Unused time. July 1, June 31, 30, hindi na yon magagalaw. Tapos na yung oras na yon. Planning is not about your past. Planning is about your future. We're talking about your unused time. Paano mo gagamitin niya? Now, let me share this truth. Kasi po, maraming mayaman, they simply put value on their time. They put purpose in their time. Like for example,
Itong aking July 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Just 1 week. Tanungin mo si Lucio Tan, si Henry C., si Gokong Wei, si Bill Gates. Ano ang plano mo sa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ha? Yung mahirap, sa 3, bukas, pagkagising, Facebook. Yung isa namang gumising, pagkagising, magpapa-beauty, mga 3 oras. Si Bill Gates, pagkabangon, kukunin ng phone, not a smartphone probably, but he will begin to talk to people so that he could put value on your time, in his time. Isang usap, 2 usap, 3 tao kausap, nakangiti na. Bakit? Na-deal ko na yung business ko. In a matter of 3 hours, nakapag-build na ako ng tinatawag na sinasabi kong contract sa business. In a matter of 3 hours, nakapag-contract ako and I will be earning 200 million. Ginamit lang yung 3 oras. Teka muna, paano kung sabihin ko sa iyo, lahat tayo may mga oras pare-pareho. Walang sino man dito may lamang sa oras. Walang dito magsasabing kulang ka sa oras. Pare-pareho tayo may oras. Amen. Ang pinagkaiba lang natin, yung mayayaman, nakaplano ang oras nila. Got me? Ang oras nila may purpose. Eh, ang mga Pilipino, dahil wala silang plano sa oras nila, walang purpose sa kanilang oras, pagkagising nila, Facebook. Maghapon, Facebook. Bago matulog, Facebook. Ano inanda mo sa future mo? Wala. Because walang value yung mga oras mo. Are you getting this? Paano kung lalagyan mo ng value yung oras mo? Lalagyan mo ng purpose ang oras mo. That this week, matatapos ang week na to, may naipon akong pera. Matatapos ang week na ito, nakapagplano ako. Matatapos ang week na to, nagawa ko to. Eh di may value yung oras mo. Tama po ba? Maraming mga tao, walang value yung oras. Okay, illustration ulit. Pumunta ka sa mga squatter area. Sa palagay nyo, ano ginagawa sa oras ng mga taong nasa squatters? Mapapansin nyo, hindi lahat sa kanila nag-iisip ng tama. Mas marami, pagkagising pa lang sa umaga, inuman, tambay, Facebook. Kaya hindi sila nakakalis sa hirap. Bakit? One reason, walang value yung oras na binigay sa kanila. Walang purpose yung oras na binigay sa kanila. May mga estudyante ba dito? Ha? Makikita nyo to sa mga estudyante. Ang pag-aaral, kasama yan sa pagpaplano mo. Ha? Dapat matapos mo ang oras, ang pag-aaral mo ng, kunyari, 3 years. Kung 4 years ang course mo, kung makukuha mo ng 3 years, the better. Kasi maiksing oras mo nakuha yon. Pag gusto mo pa ng masteral degree, probably kukuha ka pa ng another 2 years para hindi ka lang graduate ng bachelor degree. Meron ka pang master degree. So tatapusin mo yung buong seasons na yun ng studies mo for 5 to 6 years. Iplano mo yun. Ang problema, pag nakaplano na yun sa 6 months, ilalagay mo na yung oras mo doon, ano? Ang problema ng iba, habang nag-aaral, naglalakwat siya. So ano ginawa mo? Yung plano mo, hindi nakasuksok yung mga purpose mo sa bawat araw at bawat oras. So ano nakita mo? Naglalakwat siya, nagdodota, namamasyal, hindi nag-aaral. Meaning to say, pag nag-aaral ka, hindi mo nilagyan pala ng value yung oras ng pag-aaral mo. Wala palang purpose yung oras mo, pinanta mo sa eskwelahan. So, ano nangyari sa'yo? Hindi ka nakapag-aaral, hindi ka nakapag-review. Ha? Hindi ka makagraduate. Nung nakagraduate ka, dahil nangongopya ka lang, wala kang oras, sinagam sa luwatsa. Pagdating ng board exam mo, hindi ka makapasa. Bakit? Your time will not well spent. Walang purpose yung time mo. So at the end of the day, nagtataka ka, hindi ka makapasa sa graduate school mo, hindi ka pa makapunta sa next level mo. Bakit? Wala nga value yung oras mo. Walang purpose yung oras mo. So ngayon, nagsasuffer ka. Hindi makakuha ng magandang trabaho, hindi malaking trabaho. Kasi nga, yung qualification mo, hindi pasa. Ha? You mean I'm wasting 6 years? And then, nung i-offer ko na sarili ko para sa job, walang gustong bumili sa akin. Why? Below quality.
Ano kaya kung habang nag-aaral ako, every moment of my time, ginagamit ko sa research, sa study, sa review, para ang performance ng aking pag-aaral maganda. Baka naman pagka-graduate mo after 4 to 6 years, nag-master degree ka, pinag-aagawan ka ng kumpanya. Bakit? May value because I put value on my time while I'm studying. Are you listening? Taas yung kamay ng mga estudyante rito. Oh, may value ba yung pag-aaral mo? Mabili ka kaya pagka-graduate mo? Kaya nakita niyo iba? Makinig mabuti ha. Natawa ako. Nag-aral ng business administration ng walang business. Ha? Nag-aaral ka ba ng business administration? Wala ka palang business. Yung isa naman, nag-aaral ng engineering, nag-aaral ng nursing. Saan napunta? Call center. Grabe ka naman. Nag-aaral ka na pa. Hello? Engineering? Hello? What? Kasi nga, misplace yung plan mo. Kasi, Pastor, mahirap ang trabaho ngayon. Kaya tiyaga na lang ako sa call center. Well, you miss it. Ano ba plano mo? Maging engineer. Ano nangyari sa'yo? Naging call center boy. Hindi masama ang call center. Hindi masama yan. Pero ano ba ang plano? May lupain kayo sa probinsya. Ang ganda-gandang lupa, pagyamanin mo. Saan ginawa mo? May lupain kayo, mas gusto pa mag-call center. Samantala sa call center, kikita ka ng 30,000 naman. Yung lupa, pag ginaruga mo lang yun, kikita ka ng 10 million naman a year. Ba't di mo pinupuntahan? Walang plano. Wala kang forecasting. You don't carefully plan your life. Wala kang impartation, revelation from God kung ano gagawin mo sa life mo. Sino po may natututunan? Dito ako magwawakas. Maraming mga Kristiyano sa loob, maski dito sa dulos, hindi nyo nakikita sarili nyo one day na magiging multi-millionaire probably. Because pag tinitingnan mo sarili mo, Pastor, malabo ata eh. Bakit? Hindi po ako kasing smart ni Bill Gates. Ganun ba? Hindi po ako kasing abilidad ni Henry C. Ordinary lang po ako. Buti sila pwede, pero not me. Well, I have a good news for you. Alam niyo po ba, meron akong telepono dito. Nakita niyo po yung telepono ko? Itong telepono ko, gawa po ito ng iPhone. ng Apple. Para sa akin, huwag magagalit yung mga taga-Samsung dyan, tsaka mga the best phone is iPhone, according to Bishop Oriel. Because it serves my purpose, no? Alam niyo ba, bago ito inilabas sa market, galing po ito sa manufacturer, dun sa creator niya. Alam niyo po ba dun sa manufacturer na yon, bago nila pakawala ng isang unit ng iPhone, eto ginagawa nila. Meron silang tinatawag na quality control dun sa kanang plant. Binubuo yan, ina-assemble, at pagka-assemble po niyan, lahat ng features chine-check. Because the owner of the Apple company want an excellent product to be sold in the market and can function well. So bago ito lumabas, tinatanong nila, ilang oras yung battery? 12 hours po yan kaya, kahit naka-internet. Pero pag hindi gagamitin ng internet, kaya po ng 24 hours. Really? Check mo nga. Sir, 24 hours. Kaya po. Good. And then, what about on text message? Kaya? Test po natin. Nagte-text message po. Nakaka-receive, nakaka-send. Good. What about calls? Test po natin. Nakaka-call at nakaka-receive po ng call. Good. Kaya bang mag-receive ng Wi-Fi, internet signal? Sir, may signal. Kaya. Good. Ano pa? Sir, may camera yan para doon sa mga mahilig mag-selfie. Oh, good. Sir, meron yan weather forecasting. Wow, good. Sir, may Google Map yan para magamit din nila kung saan sila pumunta. Wow, good. And sir, meron siyang ability to receive application if the owner of the phone want an application. Wow, that's good.
Sabi niya, this phone, sir, is perfectly functioning. When it is in the hands of the consumer, they can use it effectively because according to our testing, it will function well. Sabi ng may-ari, ang pangalan niya Steve Jobs, okay, ito gawin natin. Sure ka na ba na maayos ang iPhone? Yes, sir. Okay na to. Good. Yung lahat ng design ko, nalagay mo na dyan. Ito gawin mo. Magawa ka nga ng box, lalagyan, bago natin i-deliver sa market. So gumawa sila ng box. Tapos siya, sir, ito na po yung box. Ito yung magandang design. Sabi niya, wow, sakto, very small, very good. Sabi niya, ganito, ito sabi niya, now, see to it, before we sell this to the market, pwede bang tatakan mo ng company image natin? Ano po yung company image, sir? Gumawa ka nung mansanas na may kagat. Bakit naman po may kagat? Yun ang image natin. Kakagatin nila yan. Matutokso sila dyan. Tuwing nilang makikita ang produkto natin. At tuwing makikita nila ang apple na may kagat, maalala nila ako, Steve Jobs. Tandaan mo, image ko nakalagay dyan. Bago mo pakawalan yan, itatak mo yung mansanas na may kagat. Tuwing makikita nila yung mansanas na may kagat, ang tawag dyan, Apple product. So tinatakan ng Apple image, tinakatakan ng Apple image. Kaya pagtingin mo sa mga iPhone, may mga Apple image yon. Okay? Tingnan mo yung back, may Apple image. Tapos sabi po nung may-ari ni Steve Jobs, by the way, wag mong kakalimutan yung manual. Kasi tayo gumawa, alam natin gamit niyan. Yung gagamit niyan, hindi alam. So gumawa ka ng isang manipis na manual para magtuturo sa kanila paano gamitin yung phone na yan. Yes, sir. At dun sa last page, lagyan mo ng warranty form. Para saan, sir? Warranty form is giving the assurance of our client and customer na whatever happened to that phone, just bring it to the manufacturer. Aayusin natin or papalitan natin. Okay, para sure customer satisfaction. Okay, sir, ito na po yung box, ito po yung manual, ito po yung unit, lagay na sa practice, deliver mo na. Well, ang galing, ganun po ginawa nila. I buy one, nakabili po ako ng isa. So one day, nung binuksan ko itong iPhone ko, sabi sa akin ni Odi, Dad, ganito paggamit niyan. Okay. Dad, may iCloud yan, mapupuno yan, dapat may iCloud. Okay. Dad, may password yan para wag makuha sa'yo. Okay. Dad, ang dami sabi sila. Hindi man kasi ako nagbabasa ng manual eh. Tinuro lang sa akin ng anak ko. So I learned how to use this phone. And then one day, one of the most craziest moment of my life is that one day I was in Pico de Loro. Grabe, nag-jet ski ako doon. Pagbaba ko sa jet ski, ang ganda ng pool, tumayba ko. Sarap ng ligo ko. Pag-awong ko, hinahanap ko yung phone ko. Asan yung phone ko? OMG. It was on my pocket. By the way, when I look at my phone, it's no longer functioning because telephone are not made to swim. If you make this phone under the water, it will malfunction. Sabi nung isa, Pastor, madali lang yan, ilagay mo sa loob ng bigasan. I listen. Hindi ko dinala sa Mac shop. Imbis na dalang ko sa manufacturer, nilagay ko sa bigasan. Guess what? After an overnight stay, nag-check-in siya sa ilalim ng bigas. Nung mag-check out siya, is still not working. Sabi sa akin, kala ko ba matutuyo? Kala ko ba Pastor, sorry Kasi sabi nila, lagay lang daw sa pag nabasa eh. But still, it's not working. So I asked for advice sa mga mukhang expert. Pwede bang, kaya mong isa? Madali lang yan, Pastor. Akin na yung charger mo. Chinarge niya ulit. Kumislap lang. Naku, lalo atang nasira. Yung isa naman, kinuha, tinaktak-tak-tak. Ginanong-ganon niya. Sinaksak ulit. Kumislap na naman. Sabi ko, wag yun ang galawin yan. Kinuha ko na lang. And then I decided,
Pagpunta ko sa Amerika, doon ko na lang ipapa-repair. So when I reach America, andun ako sa LA, pumunta ako doon sa Apple Center. Sabi ko sa kanila, sir, I got a problem. My phone is not working. What do you mean not working? Because it's blackout. He said, what happened to your phone? I don't know. It doesn't function. Sabi niya sa akin, anything happens? Yeah. One day, he just want to go to swim. And the guy was laughing at me. He said, you mean by himself he go to swim? No, he just want to ride with me. Then I go to jet ski. Then when I jump into the swimming pool, he just want to go with me. I said, I think this phone is crazy. Yeah, it doesn't work. Sabi niya sa akin, by the way, before you get my phone, how much do you think I would spend to fix this problem? Sabi niya, let me check, sir, first, and I will tell you when I come back. Pumasok siya sa loob, tinesiguro yung cellphone ko. Sabi niya, sir, your phone is not working anymore. Let me come back to you. Pagbalik niya, lumabas siya, may dalang isang box. At ang sabi niya, sir, I want you to know that we will replace your unit for a new unit. We will take the malfunctioning, not functioning phone in exchange for a brand new unit of iPhone. I said, what? You mean I got a new phone now? Yes, sir. How much it cost me? Sir, it costs you nothing. You mean I'm not paying anything? No, sir. So you're so kind. Sabi niya sa akin, sir, I want you to know that your phone is under warranty. My phone is under warranty? Praise God. Yes, sir. But this is too much. He told me this. Sir, we are willing to spend everything we have just to protect the Apple image so that no one will accuse the manufacturer of mishandling their customer. Sabi ko, grabe pala Apple. Magbabayad kahit mahal, wag lang sirain ang image ng Apple. So nung lumalabas po ako, tinitingnan ko po yung phone ko at saka yung Apple. Sabi ko, hanga ako sa'yo, Steve Jobs. Dinisign mo na wag kang mapahiya dahil sa telepono na ito. Now, I'm getting a new functional iPhone. What is the lesson when I teach you about the iPhone? Lahat po kayo, bago kayo nilabas ng manufacturer, your creator, which is God, tinest na kayo. Guaranteed and warranted. Effective ka. Effective. Bago kayo pinanganak sa mundong ito, alam niya magpe-perform ka to your utmost. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ang ganda naman ng pagkakagawa mo. Sino naniniwala yung katabi mo, ang ganda ng pagkakagawa niyan? Siyempre, galing kay Lord yan. Sigurado maganda yan. Now, sino sa inyo naniniwala, bago kayo pinanganak, tested ka na, garantisado, magpe-perform, magpa-function to become successful. Amen. Pero nagtanong ka, ganda ng teaching mo, Bishop. Sino pa niniwala na bago ka lumabas, tinatakang ka ng image ni Lord? Because if you would look in Genesis 1, pakilagay mo nga ito kapatid, Genesis chapter 1 verse 26, tingnan nyo, may tatakang Apple computer din. Tingnan mo. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. Nung ginawa ka daw ng Panginoon, you're created in His image. Meaning to say, you carry the mark of your Maker. Guess what? Your Maker is a victorious God. Your Maker never fail. He succeed. That's your Maker. And you carry the same image. Eto tanong, pastor, ba't mahirap ako? Kala ko ba galing ako kay Lord? Lord, pastor, bakit bakit ang tatay ko, nanay ko mahirap, kami mahirap? Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Para doon sa mga mahirap, it's very simple.
Ang lahat na may hirap, it's just a matter of malfunctioning. Probably ginagamit mo ang sarili mo sa mga maling paraan, kaya na ako mapala. Meron ba kayong ballpen? Sister, pwede pahiram ng ballpen mo. Ha? Sandali lang. Ha? Ganda kasi nito eh. Nakita niyo itong ballpen hawak ko? Nakita niyo to? Ha? Sa palagay niyo, bakit ito ginawa? Bakit ka ginawa? Hindi ba ang ballpen na to ay ginawa sapagkat one day kakatin likod ko para kamutin ko magandang pangkamot. Amen? Pero ginawa ba siyang pangkamot? It was not intended that this ballpen were used para pangkamot. It was intended for a purpose, pansulat. And I find out many people today, because they don't know their purpose, they are scratching someone's back. Hindi ka pangkamot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pangkamot. Sabi mo, may purpose ka. Sino yung naniniwala may purpose ka? Yung iba nalulungkot, ba't ganito buhay ko? Ano nangyari? Pangkamot lang ako. No. Makinig kayo. Ang tao, nung ginawa, maganda. Tingnan mo yung katabi mo, magandang unit yan. Amen? Ang ganda, di ba? Kaya alam mo bakit tayo pumangit? Ganito yan. So one day, ginawa ka ni Lord, ang ganda-ganda mo, you will function well, tama ang ganda-ganda mo, pumasok ka sa eskwelahan. Eh nagkataon, binigyan kayo ng test. Tama? Nung nag-test ka, eh medyo hindi ka nag-aral, marami ka nakalamutan. Pag-test mo, bagsak ka. Sabi ng teacher mo, bobo yan. Nag-test ulit, bumagsak ka ulit, confirm, bobo yan. So, in-announce ng teacher mo, may bumagsak dito, may pumasa. Yung mga bagsak, ulit kayo. Nalungkot ka kasi bumagsak ka. Sabi ng teacher mo, bobo ka. Sinabi mo sa nanay, ma, bumagsak ako. Bobo ka kasi. Tinanong ka ng kapatid mo, bumagsak ka? Oo, bobo kasi. Sabi mo, teacher ko sabi, bobo ako. Kapatid ko, bobo ako. Nanay ko, bobo ako. Malamang bobo ako. So lumalakad ka sa bundong ito, bobo kasi ako. Bobo kasi ako. Parang wala akong gana mag-aral kasi bobo naman ako. Siguro, apply ka ng trabaho. Mahirap siguro, bobo kasi ako. So what happened to you? Wala kang iniisip ngayon kasi sinasabi sa'yo ng mga tao, nakalimutan mo, naggaling ka sa Panginoon, na ikaw nung ginawa, maganda ka, perfect ka, tested ka na. Kaya lang, binobo ka ng tao. Sino pinaniwalaan mo? Yung gumawa sa'yo o yung nagsabing bobo ka? Yan ang naging problema. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are wonderfully created by God. Sabi mo, hindi ka naman talagang bobo, teacher mo lang may sabi noon. Kaya ang mga tao, nasira ang buhay nila dahil sa paaralan. Tingin kayo lahat sa akin. Sino rito yung buhay mo yun, parang feeling mo malfunction? Hindi naman lumalabas, Bishop eh. Eh, sira ka nga eh. Lahat ng nahihirapan, may sira yan. Lahat ng nagpapakasyon, may sira. Ano ang ginagawa sa may sira? Pag ang buhay mo, sira, ano ginagawa mo? Ha? Hindi. Pag masama loob mo, uminom ka ng alak. Mag-party ka. Mag-enjoy ka. Kalimutan mo ang problema mo. Pag mahirap ka, ipadama mo na mayaman ka. Topak, mali. Pag ang buhay mo hindi nagpapangsyon ng tama, ang pinakamaganda mong gagawin, go back to your manufacturer. And your God is willing
to fix or replace your life. So that when you go back home, bago na ang buhay mo. Because if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen. Sabi ko kasi nyo, pagpunta nyo rito, hindi kayo mabibigo. Because there will be an impartation this afternoon. Ano lang ang ginawa ko at the age of 21, I thought my life is good. I turned my life into drugs. Nag-fraternity ako, nag-aktivista ako. I take drugs. Tumira ako sa Quiapo. My life is in ruin. And I was asking myself kung may Diyos ba talaga, ba't ganito ang buhay ko? Wala akong alam-alam. I don't read my Bible. I was totally ignorant about God, ignorant about the Bible. I make a conclusion that my life is just eat, drink, and be merry. For tomorrow I will die. That's the understanding of my life. Until one day, my life was shut down on my way to darkness. Buti na lang may nag-preach sa akin. Nag-decide ako, pumunta ako sa Panginoon. Wala akong kaalam-alam, pumupunta na pa ako sa manufacturer ko. And on that moment, I'm claiming the warranty of my life. To cut the story short, alam niyo po nangyari sa akin? Pagpunta ko po doon sa Panginoon, sabi ko, Lord, messed up ang life ko. Yan pala, kahit wasak na wasak ang buhay mo, pangit na pangit ang buhay mo, pag bumalik ka lang sa creator mo, sa manufacturer mo, eh para kang iPhone. Titignan ang buhay mo, eh si Lord pala gumawa sa'yo, may image ka ng Panginoon eh. Dala-dala mo yung image ko. Dahil ginawa ka ni Lord, dala mo yung image niya, He will see to it that you will succeed. Because your success is His reputation. Your failure will destroy His reputation. So God will do everything He can to fix you, to make you new, because you are carrying His image. Alam nyo, ginawa ni Lord yung maximum warranty. Jesus died on that cross. And when He died on that cross, yun na po ang magbibigay ng warranty. Kapag pupunta ka lang sa Panginoon, the blood will wash you. The blood will heal you. The cross will satisfy your life. At the age of 21, bumalik po ako sa Panginoon. Guess what happened? The Word of God is sure. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him would not perish, but have an everlasting life. Bumalik po ako sa Panginoon, surrender ko buhay ko. Nabigla ako. Nilinis ni Lord ang buhay ko. Pinalitan niya ang buhay ko. At the age of 21, 53 na po ako ngayon. Doon ko lang na-realize, because of Jesus, I am now functioning well. And because I am functioning well, nawala na yung espiritu ng kahirapan sa buhay ko. Gumanda yung buhay ko at ng pamilya ko. Dito po, paniwalaan nyo lang yung plano. Meron na kayong warranty. Ba't ka nagsasayang ng oras na sira ang buhay mo? Pumunta ka sa manufacturer mo. Bumalik ka sa creator mo. Bumalik ka sa gumawa sa'yo. At pag bumalik ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, patatawarin ka niya. Humingi ka ng bagong buhay. Bibigyan ka niya muli ng bagong buhay. At maniwala ka, pag binalik sa'yo, bago na ang buhay mo. You can function well. Then you will see kung anong ganda ng buhay na nakalaan para sa'yo. Pare, guaranteed, naranasan ko. Yung sineshare ko sa inyo, naranasan ko po kasi.
wasak na buhay ko sa drugs, wasak na buhay ko sa gang, wasak na buhay ko sa activism, wasak na buhay ko sa barkada, wasak na buhay ko natira ako sa Quiapo. Purihin ang Diyos. Mahal pala ako ng Diyos. Umuwi ako sa Kanya. Lord, ayusin mo muli buhay ko. Nung inayos ng Diyos, lumabas ako. Sabi ko, I've got a new life to live. I'm no longer live according to my past. Guess what happened? I begin to plan my future according to God's plan. Nagpastor po ako noong 1988 at the age of 27. Hanggang ngayon po, pastor ako. Kahit isang segundo, hindi ko pinagsisihan na bumalik ako sa Creator ko. Kahit isang segundo, hindi ko pinagsisihan na bumalik ako sa manufacturer ko. Hanggang ngayon, ipagmamalaki ko sa inyo na merong Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin upang bigyan tayo ng pagkakataon, maayos muli ang buhay na winasak ng kasalanan. Ngayon ang chance mo. Ngayon ang pagkakataon mo. Bakit ayaw mong bumalik sa manufacturer mo? Tonight, I sense may mga tao dito you don't like your life anymore. You are disgusted. You are disappointed. Probably you are frustrated about your life because your life is malfunctioning. You need to go back to your Creator.